Alam mo ba, sa kasalukuyang Marso 2026, ang matinding giyera sa Iran ay bunsod ng sanib puwersang pag-atake ng United States at Israel na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero 2026. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan. Pag-atake sa mga nuclear site. Layunin ng operasyon ng US at Israel na wasakin ang mga nuclear program at missiles facilities ng Iran dahil sa pangambang magkaroon ang bansa ng nuclear weapons. Operation Epic Fury. Inilunsad ang malawakang military strike na tinawag na Operation Epic Fury na nagresulta sa matinding pagkawasak sa iba't ibang bahagi ng Iran. Pagkamatay ng Supreme Leader. Kinumpirma ng media na napatay sa isa sa mga pag-atake ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na lalong nagpaalab sa tensyon. Regime change. Nananawagan ang administrasyon ni President Trump para sa isang regime change o pagpalit ng pamunuan sa Iran matapos mabigo ang mga negosasyon tungkol sa nuclear deal. Matagal na alitan. Nag-ugat din ito sa dekadang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel kung saan itinuturing ng Iran ang Israel bilang kaaway na dapat mabura sa mapa, habang ang US naman ay matagal ng kaalyado ng Israel sa rehiyon. Dahil sa giyerang ito, maraming sibilyan na ang nasawi, kabilang ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa rehiyon at nagdulot ito ng pangamba sa buong mundo dahil sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis at pandaigdigang seguridad. Sa kasalukuyang Marso 2026, ang maikling sagot ay hindi aabot sa Pilipinas ang mga missiles ng Iran. Ayon sa mga pahayag ng Armed Forces of the Philippines or AFP at mga eksperto sa depensa ngayong Marso 2026, ligtas ang teritoryo ng Pilipinas mula sa direktang pag-atake ng missiles dahil sa layo nito. Narito ang mga detalye kung bakit hindi ito posible. Malayong distansya. Ang Pilipinas ay may layong humigit kumulang 7,200 hanggang 7,500 kilometro mula sa Iran. Limitadong range ng missile. Ang pinakamalakas na missile ng Iran gaya ng Khorramshahr at Sijil ay may maximum range na 2,000 hanggang 3,000 kilometro lamang. Ibig sabihin, kulang pa ng mahigit 4,000 kilometro ang abot ng kanilang mga sandata para makarating sa ating bansa. O ngayon mga amigo, alam mo na!